So, yung mensahe po ng awitin na choir, Hold Up the Light. Itaas natin ang ilaw. And who is that light? Sino yung liwanag na yan? At kailan natin maangkin ang liwanag na yan? Para sa ganun, kahit wala na ang ating Panginoong Hesukristo dito sa physical, ay meron pa ring gaganap na magtaas ng liwanag na yan. At ang liwanag na yan ay makikita lamang sa bawat isa sa atin pag tayo ay sumunod kay Kristo Jesus. Basahin natin yan. John 8:12. Praise the Lord. Then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Yan. Siya ang liwanag sa sanglibutang ito. Para liwanagin niya ang bawat buhay ng kadiliman na nandyan sa tao. Kadiliman, pinagdilim ng kasalanan, kasalanan, gawa ng diablo na may kapangyarihan sa pagpatay sa atin. Yan ang gusto ng Diyos na hindi matuloy yung kamatayan na gawa ng diablo sa kasalanan na yan. Kaya kinakailangan natin itaas ang liwanag na yan. Kay Kristo Jesus lamang, wala nang iba. Siya yung liwanag na magliliwanag sa ating kadiliman. At sino man ang susunod sa Kanya, hindi lalakad sa kadiliman. Subalit siya'y magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay sa sanglibutang ito para ikaw na rin ay magsisilbing ilaw sa mga tao para sila rin ay maliwanagan. Praise the Lord! So ginawa ito ng Diyos na chain reaction. Tayo na sumampalataya at sumunod kay Kristo Jesus, dahil ang sinusunod natin ay liwanag, so hindi tayo lalakad sa kadiliman. At habang lumalakad tayo sa liwanag, sa pagsunod kay Kristo Jesus, meron na rin tayong liwanag. At ang liwanag na ito, lagi natin itong itataas sa mundong ito. At saka yung liwanag na yan, pinatunayan yan kay Kristo Jesus. Siya lang yung totoo na liwanag. Praise the Lord! He is the true light. Bakit? Meron palang false light? Meron po. Kaya mag-ingat tayo. Kailangan we must be specific about that light. And that light is Jesus Christ. He is the true light. Basahin natin. John 1:9. Praise the Lord. That was the true light, which lighteth every man that cometh into the world. Yes. Siya ang totoong liwanag na magliliwanag sa bawat tao na darating sa sanglibutang ito. Bawat tao na inanak dito sa sanglibutang ito, kailangan niya ng liwanag. At si Kristo lamang ang totoong liwanag na maghahatid sa atin sa buhay na walang hanggan at hindi sa kadiliman sa ikalawang kamatayan doon sa kapahamakan ng ating kaluluwa. Kaya napaka-importante, we should identify the true light and we must believe Him and we must follow Him para sa ganon kasama na tayo magliliwanag. Alam nyo ba lahat, bawat isa sa atin, obligasyon natin magdala ng mga kaluluwa. Huwag niyong sanayin. Tatanda na lang kayo kay Jesus, wala pa kayong dinadala dito sa simbahan na kaluluwa. Assignment nyo yan. Praise the Lord! Magdala kayo ng mga kaluluwa dito sa simbahan. Magliwanag kayo saan ka man inilagay ni Lord Jesus Christ. Trabahuin nyo yan. Trabahuin natin yan. Kaya nga sabi ni Lord Jesus, I must work the work of Him that sent me while it is day. The night cometh when no man can work. Kaya habang nabubuhay tayo sa sanglibutang ito, at ang liwanag dumating sa buhay natin, at ang liwanag na yan ay hindi kailangan itago. At hindi kailangan maging walang silbi.
Kailangan ang liwanag na yan ay maipakita sa mga tao para yung mga tao maliwanagan at madala natin sila kay Kristo Jesus. And that ministry, that mission, that work should not be undone. Kailangan hindi yan ma-fail natin sa paggawa. Gawin natin yan. Yan yung trabaho natin. Magliwanag ka. Pakita mo yung liwanag mo at magdala ka ng kaluluwa dito sa kanyang bahay dalanginan. Praise the Lord! Para maliwanagan din sila. Basahin natin sino yung false light na yan na mag-ingat tayo. Sige. 2 Corinthians 11:14. Praise the Lord. And no marvel, for Satan himself is transformed into an angel of light. O, di ba? Si Satanas, siya yung false light. Nagtatransform siya bilang liwanag. Bilang anghel ng liwanag. O, so si Satanas, siya yung false light. Bakit kailangan natin mag-ingat? Kasi sadyang gagawin ni Satanas ang tinatawag na paglilinlang sa mga tao sa sanglibutang ito. Ginawa na niya yan kay Adam at kay Eva. Ginawa na niya yan sa mga tao nung unang panahon hanggang ngayon. Kaya kinakailangan si Kristo ang ating itaas at sundin at ipakita natin ang liwanag na ito at kailangan makita ng mga tao at makadala tayo sa mga tao na nasa kadiliman pa dyan sa kaliwanagan ng Diyos. Praise the Lord! Yan man ang trabaho ng kaaway. Kasi pag hindi natin kasi i-identify yung false light na yan, baka mag-take advantage siya sa atin. Basahin natin. 2 Corinthians 2:11. Praise the Lord. Lest Satan should get an advantage of us, for we are not ignorant of his devices. Oh, you see? Mag-take advantage talaga yan. Hindi na tayo ignorante sa devices ni Satanas. Tingnan mo yung nag-soul winning ako ng kaluluwa. Na panaginipan ko na yung isda na binibingwit ko naging biglang ahas. Personal ko yung namit. Yung lagi kong tinitestimony sa inyo. Babae na who approached me to inquire the Bible. It seems para siyang isang tao na gustong makilala si Kristo. Pero after all, tinapatan niya ako ng tukso. Naging ahas pala siya para ako ang kanyang makuha, mabiktima papunta doon sa ikakapahamak ng aking kaluluwa. Since we are no longer ignorant of his devices, hindi siya makalusot. Praise the Lord! Hindi siya makalusot. No. Kaya therefore, sa buhay natin, be careful always. Kasi ang deception ni Satanas, nandito yan lagi. Basa. Revelation 12:9. Praise the Lord. And the great dragon was cast out, that old serpent, called the devil and Satan, which deceiveth the whole world. He was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. Yan, deceiveth the whole world. It includes you. Kasali ka doon. As long as we are here on earth, we are included on that deception of Satan. So, careful ka. Mag-ingat ka. Huwag kang mag-isi-isi. Huwag kang magkumpiyansa. Babanatan ka talaga ng masamang espiritu. Kaya we need the light of Jesus Christ. Kailangan natin ang liwanag ni Kristo Jesus. Sundin natin si Kristo para meron tayong liwanag na yan 100%. Alam niyo, kung kulang tayo ng kaalaman sa liwanag na yan kay Kristo Jesus, isa yang sanhi na ikaw ay ma-deceive ni Satanas. Yung dumating na mga pagsubok sa buhay ko tukso, dahil kilala ko si Kristo, dahil alam ko yung kanyang mga ebanghelyo na pinipreach sa akin ni Pastor Samuel Algabre, when I went far from my mentor, when I went far from my sisters and brothers in Christ, dito sa Davao, I went as far as Manila. Dahil sa pagkilala ko kay Kristo Jesus, by the grace of God and by the power of God, walang nakalusot na tukso
na aking naranasan sa Manila. And when I went to many places, many countries, the same. And this must go onward. Kung ano pa ang future, we need Jesus Christ. We need to know about Jesus Christ. Kilalanin mo siya ng gusto. Kasi isang sanhi, bakit matukso ang tao sa temptasyon? Sa kakulangan niya ng kaalaman kay Kristo Jesus. Kaya nga sabi diyan, my people are destroyed because they lack knowledge. Basahin natin yan. 2 Corinthians 11 verse 3. Praise the Lord. But I fear, lest by any means, as the serpent beguiled Eve through his subtlety, so your minds should be corrupted from the simplicity that is in Christ. Yan. Mahina ka kay Kristo. Kulang ka sa pagkakilala niya sa Kanya. Kulang ka sa pananampalataya kay Kristo Jesus. Kulang ka sa pag-ibig kay Kristo Jesus. Bakit? You are occupied with other matters. Occupied ka with other matters. We must be occupied by the Spirit of God. We must be occupied by Jesus Christ. Magpakapuno tayo sa banal na Espiritu. Magpakapuno tayo sa kaalaman ng Diyos. Then, kung hindi ka kulang, sigurado, hindi ka maging katulad ni Eve that was beguiled by the serpent. Kulang siya ng kaalaman. Mahina siya. Ayaw ng Diyos na ganun. Kaya we need to study more the Bible. We need to listen the Word of God regularly. Regularly. Lagi talaga. Huwag tayong mag-isi-isi. At kung magsimba man tayo, kailangan samantalahin mo yung pakinig mo sa salita ng Diyos na makapasok lahat yan sa isip, sa puso mo. Hindi yung magsimba ka dito, natapos yung simba, pagtanungin ka, pagtuksuin ka, parang wala kang nalaman sa banal na salita ng Diyos. Bakit habang nagsisimba ka, you are not worshiping God in the Spirit and in truth? Hindi pumapasok yung Holy Spirit, yung Word of God sa buhay mo. Merong hadlang because you are worshiping God in the flesh, not in the Spirit. Kaya mag-ingat, kahit ang pagsamba natin, merong requirement yan. They that worship God must worship Him in spirit and in truth. Praise the Lord! Anong purpose? Bakit lumiwanag ang liwanag sa sanglibutang ito na nandyan lamang makita natin sa ating Panginoong Hesukristo, and that light must hold up. Kailangan itaas natin ito dito sa buhay natin. We will be serving as the light, which is Christ Jesus sa sanglibutang ito. Anong purpose? Basa. Isaiah 9:2. Praise the Lord. The people that walked in darkness have seen a great light. They that dwell in the land of the shadow of death, upon them that hath the light shined. Yes, ganon ka-importante. Ang mga lumalakad sa kadiliman, makikita nila ang dakilang liwanag, sila na nandito sa lupa, na nandyan sa anino ng kamatayan, sa kanila sumilang ang liwanag. Shadow of death. Because all have sinned and come short of the glory of God. No one is righteous, no, not one. The wages of sin is death. Shadow of death. Pero dahil kay Kristo Jesus, lumiwanag siya sa buhay po natin. Praise the Lord! Yung kadiliman, nawala na. Yung liwanag na ang pumalit sa buhay natin. And we are no longer walking in darkness. We are no longer walking in ungodliness. We are no longer walking in worldliness. We are no longer walking in wickedness. We are walking in righteousness, in holiness, because we are walking in the light. Nandiyan na tayo lumalakad sa liwanag. Praise the Lord! At maraming nangangailangan. So pasalamat ako kay Jesus dahil naging fruitful ang aming paghatid sa Pastora Neneng Waiko Cañete doon po sa Pagadian. At in His time, He will make all things beautiful. Yung ating solid member doon na si Sister Josephine at si Brother Oscar, timing nakabili na sila ng property. At ang property na nabili nila, 2 houses ang nakaloob sa isang lot.
So yung isang house, gamit nila as residential, itong house, i-convert ito temporarily habang wala pang sariling simbahan, gagawing temporary place of worship. Praise the Lord! At pagpunta naman namin sa Alicia, we were able to render as service sa ilang mga bahay. At nagpaalam sa akin sila, magsasunday sila doon sa parting Alicia. Kailangan mag-gather sila doon. Time will come, malagyan din sila doon ng manggagawa. Kailangan talaga ang liwanag ng Diyos. Kailangan talaga ang ilaw. Para sa ganon, yung mga spiritual blind, mabigyan sila ng daan na maghahatid sa kanila sa buhay na walang hanggan. Isang purpose ng Diyos, bakit pumunta siya dito as light? Basa. Isaiah 42:16. Praise the Lord. And I will bring the blind by a way that they knew not. I will lead them in paths that they have not known. I will make darkness light before them, and crooked things straight. These things will I do unto them, and not forsake them. You see, yung bulag, dadalhin niya sa daan na hindi nila alam. Yung hindi nakakakilala, ililid sila sa daan. Gawin niya ang kadilimang liwanag sa harapan nila. Gawin niya ang baluktot matuwid. At ito ay gagawin niya sa lahat, sino man, at hindi niya itatakwil. While we are on trouble, nagtetestimony si Pastor D3rd sa driver natin na si Pastor RJ. Sabi niya na noon, gusto na niyang mag-advise sa mga tao before he came to the holy place. But the problem is, he cannot be an effective person to do so. Hindi siya effective. Kasi marami siyang gawa na hindi niya pa alam na puro mali pala sa harapan ng Diyos. Doon pa lang niya nalaman ang lahat ng mga mali pala nung nakarating siya sa banal na dako. Kaya sabi diyan, I will bring the blind by a way that they knew not. I will lead them in paths that they have not known. Nung nalaman na ni Pastor D3rd, doon na siya. Kahit magsalita siya na magsalita sa salita ng Diyos, since alam na niya ang way of the Lord, pinalakad siya ni Lord Jesus sa new way, itong bagong buhay. So, wala nang magiging hadlang sa kanya to serve God. Ganon tayo lahat dito. Praise the Lord. Effective tayo lahat, basta. Huwag mo lang i-disregard ang natutunan mo. Huwag mo lang i-disregard ang liwanag ni Kristo na gustong iparating dyan sa buhay mo. Alam mo kung hindi niliwanagan ni Jesus yung ating kandila, basahin natin. Psalms 18:28. Praise the Lord. For thou wilt light my candle, the Lord my God will enlighten my darkness. Yes. Niliwanagan mo or inilawan mo ang aking kandila. Ang Panginoon na aking Diyos ang siyang magliliwanag sa aking mga kadiliman. How could you reach your destination to eternal life if you don't have the light? Wala kang liwanag, hindi ka makarating doon. You cannot go by that way that will lead you to eternal life. Hindi yan. Hindi mo niya matuntunan. Kaya kailangan talaga natin yung liwanag na walang iba, si Kristo Jesus. Sundin lang natin siya. Although it's not a joke to follow Jesus because you have to deny yourself. But nevertheless, if you can do it, you are so blessed. Gagamitin ka at gagamitin ka ng ating Panginoong Diyos. So if God lighted your candle, if God enlightened your darkness, therefore show yourself as the light of God. Praise the Lord. Huwag mong ikahiya. That's why I ask you every Sunday as much as possible, bring even one
so with you in the church. Assignment nyo yan. Gawin nyo yan. Kasi pag meron kayong assignment, you are seeking the lost. Pag meron kayong ipapagawa ni Jesus Christ sa inyo, you are doing the Lord's business. Ano bang business ni Jesus Christ binigay sa atin? To seek that which is lost. Hanapin natin yung mga nawawala. At dyan ngayon, alam mo kasi ang tao, pag binigyan mo ng katungkulan, magsisikap yan. And if he will take that responsibility, mag-strive talaga yan. Kasi challenge dumating sa buhay niya. And he must face that challenge successfully. Kaya tayong lahat, liwanag sa sanglibutang ito. Dahil nandito si Kristo sa buhay natin. And let not that light covered. Huwag yang matabunan. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, meron bang nagsisindi ng lamp tapos ilagay under the table? Wala po. Meron bang syudad sa tuktok ng bundok paggabi ay hindi nakikita? Wala po. So therefore, let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. After they have seen the light in you, they will be glorifying your Father which is in heaven together with you. Sasama yan sila sa iyo, sa atin, in glorifying our Father which is in heaven. Praise the Lord! So it is our duty, it is our obligation to work out this ministry. I-work out natin ito by the grace of God. So now you have to start in prayer. Lord, use me to be a light of my neighbor. Use me to be a light of my family. Use me to be a light of my co-workers. Use me to be a light of my classmates. Kung saan ka man inilagay ni Jesus Christ, show your light. Ipakita mo yung liwanag mo. Praise the Lord. You know, what is the danger if we are not being removed from darkness? Ano ang danger kung hindi tayo nakuha, inalis ng Diyos sa kadiliman? And that danger, the same danger also will happen to those people who are yet in darkness. Basahin natin. What is the danger? 1 Thessalonians 5 verse 4. Praise the Lord. But ye, brethren, are not in darkness, that day should overtake you as a thief. Yan. Kayo, mga kapatid, hindi kayo sa kadiliman, kundi sa liwanag. Kung hindi ka sa kadiliman, liwanag ka. Para sa ganon, hindi mangyari na ang magnanakaw ang mag-overtake sa buhay ninyo. You mean to say, you will be caught unaware if you are still in darkness. Pagbalik ni Jesus, hindi ka madala. Pag mamatay ka, hindi ka rin maligtas. Yan ang ibig sabihin. Pag hindi ka naalis dyan sa kadiliman na yan, that is the danger. May mag-overtake sa iyo bigla. Basa pa. Deuteronomy 28:15. Praise the Lord. But it shall come to pass, if thou wilt not hearken unto the voice of the Lord thy God, to observe to do all his commandments and his statutes, which I command thee this day, that all these curses shall come upon thee and overtake thee. Yan. Bigla. Pag nasa kadiliman ka, nasa disobedience ka, sigurado. Mag-overtake bigla yung mga curses galing sa Diyos. O di, yung una, like a thief, will overtake. Ngayon, curses will overtake. Until what? You will be destroyed and without remedy. Basa. Deuteronomy 28:45. Praise the Lord. Moreover, all these curses shall come upon thee, and shall pursue thee, and overtake thee, till thou be destroyed, because thou hearkenest not into the voice of the Lord thy God, to keep his commandments and his statutes which he commanded thee. Yan. Kaya nanood ako sa pag-celebrate ng birthday ni Pastor John Mark doon sa kahapon lang. Hinanap ko yung isang tao na binago ni Jesus. Ay, salamat. Nandoon siya. He was able
to continue in the Lord Jesus Christ after he was taken away from darkness. And God put him into the light. Nandyan siya ngayon. Si Brother Dudo. Kaya lagi ko yung tinetestimony kahit saan ako. Praise the Lord! Kaya ganun. Huwag mong hintayin. Mag-overtake sa iyo like a thief. What are those? Curses. What else? Distraction. Because you are still in darkness. What is your status if you are still in darkness? How God can conclude a person that he is still in darkness? Disobedience, unfaithfulness, unholiness, ungodliness, wickedness, nandyan na, worldliness. Ayaw makipag-conform sa image ng Diyos. Gusto makipag-conform sa sanglibutang ito. Kaya nga si Lord Jesus Christ, habang nandito pa sa sanglibutang ito, anong sinabi niya? Basa. John 9:5. Praise the Lord. As long as I am in the world, I am the light of the world. Yan. Ang tanong, what if Jesus Christ is no longer in the physical body sa sanglibutang ito? Because Jesus said, he that believeth on me, the works that I do shall he do also. And greater works than this shall he do. For I go unto the Father which is in heaven. Ibig sabihin yan, ang sanglibutang ito, hindi at hindi babakante sa mga manggagawa ng Diyos. Tayo, dapat habang nandito tayo sa sanglibutang ito, tayo yung gumaganap sa gawain ni Kristo Jesus. Praise the Lord! Huwag nating kaligtaan yan. Huwag nating, hindi kay, from year to year, wala ka pa rin nadala na kaluluwa. From year to year, wala ka pa rin na-assure dyan sa throne ni Jesus. Ask yourself, why it did happen to you? Because you neglect your duty. If you have done this, you should nag-effort ka na sa mga nakalipas. Kaya sa buhay natin, assignment natin ito, galing kay Lord Jesus Christ. Testify. Do not stop. Win more souls. Praise the Lord. Mag-win kayo ng mga kaluluwa. No? Ganun po ang gusto ng ating Panginoong Diyos. At para mabisi ka sa spiritual, malayo ka sa pagkakasala. Because if you stop doing what is of the light, ang opportunity ngayon yan, pag mababakante ka, sisingit yung masamang espiritu sa buhay natin. Kaya gusto ni Lord Jesus Christ, we must be occupied with His business. Praise the Lord! Ano pala yung business? Busyness. Ano yung busyness? Diyan ka. Laging nakikita na gumagawa. Busy ka sa business na yan. Kaya saan ka naging busy as the light of this world? Ano pa? Yung mga lumalakad sa kadiliman, kailangan madala sila sa kaliwanagan. Tayo yun. Praise the Lord! Basa, hindi ba yan tayo? Matthew 5:14. Praise the Lord. Ye are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hid. Yes, ye are the light of this world. Kayo, ang liwanag sa sanglibutang ito, a city that is set on a hill cannot be hid. Di talaga matatago yan. Nung nandoon lang ako sa barko, nanghiram lang ako ng newspaper. Tapos nakita ng hiniraman ko, Marine pala yun, Marines, membro sa Marines. Si Sergeant Vitug. Nung siniparate ko yung mga bold na mga picture, hindi ko binuksan, kinuha ko lang yung mga news. Nung naobserbahan niya ako, tinuwanan niya ako. Tumawa siya ng malakas. Sabi niya, meron pa palang tao ngayon na ganito. You must be peculiar. Praise the Lord! Dapat maging peculiar ka, hindi kay kung ano yung gawa ng mga ungodly, yun din ang gawa mo. There is no contrast. Huwag mong sabihin, light and darkness has no contrast. Nandyan yung pinaka-contrast. Ang difference is identified.
Very specific. Yung liwanag iba kaysa dilim. Kaya ganun ang buhay natin. Habang sumasakay ako ng bus doon sa Tugigaraw, nagpalabas ng bulb ngayon yung conductor. So, what I did close my eyes, then I tried to rebuke and resist the sound of the enticing, seducing spirit of darkness. Then gumawa ang paraan si Jesus, nasira yung bus. Pag sira ng bus, pak! Shut off the engine, wala nang palabas. Yung conductor, kalikot ng kalikot doon sa ilalim kasi hindi na magpasok yung kambyada eh. Biglang naipit yung kanyang itong ano tawag to? Pointer? Finger? Dugo. Ano pang lakas niya? Tsaka hindi na nakaalis yung bus. Tinansfer kami. Katapos pag upo ko, nakaupo ko si Attorney Maralag. We discussed about the situation doon sa bus. Bakit nagpalabas sila ng porno? And that is public utility bus. Then I testified to him. Then, inimbita niya ako sa bahay. Naligtas siya. Praise the Lord. Yung pala, siya pala may hawak sa kaso ni Jesse Minayo, Adan de las Marias, doon. When I am testifying about Pastor Samuel Algabre, whom God used mightily, sabi niya, I hold that case. See? Kahit saan tayo, lumiwanag ka. Hindi yan matatago. Praise the Lord. When I was in Malaysia, nakatabi ako ng pastor ng Indonesia. Nagpalabas din ng palabas. So I keep my eyes closed all the way until we reach the destination. Then the pastor noticed that to my life, to me. Sabi niya, I noticed you that you didn't even at once seeing the movie. So nakilala niya ako na pastor. So he did invite me in Indonesia. Yun yung pagpunta ko na Indonesia. Yun. Kaya kahit saan ka magpunta, basta ipakita mo lang na lumalakad ka sa liwanag, dinideny mo yung sarili mo, sumusunod ka sa lakad ni Kristo, hindi yan matatago. Makikita at makikita yan. Even though you do not speak, even though you do not declare by speech, makita lang nila yung kilos mo. They can see the light in you. And because they are like a fish, ang isda, pag makakita ng liwanag, lumalapit yan. Praise the Lord. Lumalapit yan. Kaya nung nag-overnight kami doon sa isang tulugan, kasi when we reach Alicia, we don't have prepared accommodation because they never thought na marami pala kami. Akala nila 2-3 lang. So kami ng yung resort, doon lang kami natulog. No, habang gabi, nag-service kami doon sa resort. Nag-upo ako doon sa upuan na facing the sea. They were lights in the midst of the sea. And someone told me, yan ay mga mangingisda. Nanghuhuli yan ng isda, yung mga ilaw na yan. Hindi mo yan matago. Pag nasa dilim yung ilaw, talagang lalapitan ka talaga ng mga kaluluwa. Praise the Lord! Kaya yun ang gusto ng ating Panginoong Diyos. Huwag mong ikaya. We are the light of this world. Tayo ang liwanag sa sanglibotang ito. Hindi nyo ba alam? Habang namamatay ang mga tao and they never repented, hindi sila nagsisisi. That is counting already. Papunta sa impyerno. Hindi nyo ba alam, bawat kaluluwa na nakakita ng liwanag through you, through us, at sila inailigtas natin, na-rescue natin sila. Pag namatay sila, nandyan kay Kristo Jesus, counting na yan. Ligtas. Kaya ang pinaka-danger, pag ang tao ayaw pa rin nila ang liwanag na ating hinahayag sa kanila, there is danger. Merong delikado na
haharapin nila. Basahin natin yan. John 3:19. Praise the Lord. And this is the condemnation, that light is come into the world, and men loved darkness rather than light, because their deeds were evil. Yes. What do you mean of that? Ito yung kahatulan sa ikakapahamak ng ninuman. Nung ang liwanag ay pumunta sa sanglibutang ito, subalit ang mga tao, inibig nila ang kadiliman higit kaysa liwanag, dahil ang mga gawa nila ay mga masasama. Paano mababago yung kasamaan ng buhay mo kung hindi mo tanggapin si liwanag, si Kristo Jesus? You will remain in your evil deeds until you die, and that will be your condemnation. Because when the light came, you do not love the light, but you love darkness rather than the light. Kaya, huwag tayong huminto. Praise the Lord! Let us give other people chance. Bigyan natin sila ng chances. Kaya sabi ko, salamat tayo, Sister Josephine, dahil nandito na yung pastora na pinadala ni Jesus para kayo magrami dito. Hindi lang tayo ang gustong iligtas ng Diyos. Marami pa. At tayo na nauna na niligtas ng Diyos, we must work the work of Him that sent us. Tayo yung gagamitin ng Diyos. Huwag mong hintayin na these things will remain undone. Huwag nating pabayaan, hindi tayo gumagawa. Maano tayo? Matcha-charge tayo ng Diyos. Praise the Lord! Kaya manindigan po tayo. Itong liwanag na ito, i-spread natin ito. Magdala tayo. Every Sunday, 1 or 2, magdala. Sanayin natin yan. Nag-aspire tayo ng malaking simbahan. Kaya nga sabi ko kay Brad Bernard, mag-design ka ng malaking simbahan, huwag masyado yung too magnificent. What is important here is large space. Malawak lang. Kasi kung mapuno yan, that's the time we aspire. Kung hindi pa babalik si Jesus, kung pahintulot pa si Jesus na magligtas pa ng maraming kaluluwa, God might transfer us to a larger place. Ganon. So, mabuti na intindihan niya. Simple lang. Basta malaking area. Praise the Lord. Then ito, God be willing, we will convert this into a guest house. Malaki na accommodation na kaya nito. Alam mo, lahat ng taga-Malaysia members magpunta dito next year. Nagsabi sa akin yung mga pastoras from Malaysia. Nag-communicate sila ng mga members. All members of Malaysia congregation will come next year to attend the golden anniversary. Then, isa lang ang natakot magpunta dito. Bakit natakot siya? Hindi sa Abu Sayyaf. Bakit natakot siya? Hindi dahil ma-hold up siya. Hindi. Ang kinakatakutan niya, baka daw automatically i-ordain daw siya. Kasi nakita man niya na lahat yung napumunta galing Malaysia, almost all of them nagpa-ordain. Time na nila eh. Tagal na yan silang membro. Dami na nilang experience. Demon possessed, dami nilang experience. Mga pagsubok, mga tukso, dami nilang experience. But they remain faithful. Kahit wala pang mga pastor na assign dyan, bihira lang kami makapunta, but they remain steadfast. That's why hinug na sila. Praise the Lord! Nagagamitin sila ng ating Panginoon Diyos effectively, miraculously. Kasi pag magpunta kami ng Malaysia, kahit sinong mga pastors ng Holy Place, saan yung visitation? Para yung mga suso. Kaya yung training nila sa discipleship, more than enough na. Hindi yan sila mag-absent. Uhaw na uhaw sila sa salita ng Diyos. In terms of testimonies, dami na nilang experiences. Praise the Lord! Bagay. Baka nagbibiro lang yun. Si Brother George Sai, yun ang nagsabi. The Chinese guy in Malaysia congregation. Praise the Lord! Kung tawag yan ng Diyos sa buhay niya, why not? Para meron tayong Chinese missionary na mag-preach sa mga Chinese people. Praise the Lord!
Oh, importante yan kasi kasama yan sa natin sa mission natin, diversities of tongues. Kailangan meron tayo niyan. So, i-pray po natin itong lahat na ito. So, yan ang masaklap. Pag hindi nila tinanggap yung liwanag na yan, that is the condemnation. At ano ang dapat mangyari sa buhay ng tao? Dapat sa buhay ng tao, katulad sa atin, darkness should pass. Dapat yung kadiliman, hindi na makita sa atin. Past, anong past? Past tense ba? Wala na. Hindi na nakita. And light must shine. Ang liwanag na ng Diyos ang nagsashine sa buhay natin. Praise the Lord! Yan ang karapat-dapat. Last verse, 1 John 2:8. Praise the Lord. Again, a new commandment I write unto you, which thing is true in him and in you, because the darkness is past, and the true light now shineth. Yan ang kinakailangan. Manatili sa buhay po natin. Praise the Lord! Yan ang gusto ng ating Panginoong Diyos. Pass na, wala na. Done already. All things are passed away. All things are become new. The true light now is shining. Yun ay lumiliwanag po sa buhay natin. Kaya lagi nating ilagay sa isip, sa puso. Bring more souls into His sanctuary. Let your light so shine before men. You are like a fishers of men. Para na rin kayong mga mamamalakaya ng mga kaluluwa. Part kayo sa pag-testify, sa pag-testimony. So God be willing, this July 14th of this year, ang crusade po doon sa Alab. Sa lugar ni Sister Fe and Brother Nunoy, yung pinaka-retirement nila, they will spend it in the work of the ministry. They donated a lot. Then they will be there to support the work of the ministry by their resourceful businesses. Then, sabi ko, sige, Pastor RJ, magkaroon ka ng assistant. Mag-assist muna sa'yo si Pastor Ditherd. Praise the Lord! Kasi mahirap mag-iisa ka lang doon. Kailangan may kasama ka talaga. Until such time, may makita kang yung people doon na maging assistant mo. Pwede natin i-release yan. Ma-assign na yan siya kung saan siya gamitin ni Lord Jesus. Kasi marami pa tayong mga nangangailangan ng mga manggagawa. At mag-train ka doon na maging pastor doon para ikaw ma-assign ka na naman sa ibang pioneering works naman. Praise the Lord! Importante yan meron naman tayong membro doon who is aspiring to be a servant of God. Si Brother Roy. Pamangkin ata yan ni Pastora Daiding. Ano mo na lang siya, pinuhin mo na lang siya ng husto. I-discipleship mo siya ng husto, isama-sama mo siya hanggang mapuno siya ng banal na espiritu. Siya na rin, isa na rin siyang magsabi, "Here I am, Lord, send me." So let's pray next year, marami pang ma-ordain. Praise the Lord! Kasi napakarami mga kaluluwa na nangangailangan po. Marami po, sabihin ko po sa inyo. Kaya tayong lahat, liliwanag at makita sa atin ang liwanag ni Kristo para mag-draw ito ng mga kaluluwa masisave dyan sa kaligtasan ni Kristo na kanyang itinalaga. Habang the people of the world are dying and passing away, counted na yan, yung save at saka hindi save, hanggang sa kaduluduluhan ng sanglibutang ito. Kaya huwag tayong huminto, gagawa ng gawain ni Kristo Jesus. Do not ever stop shining. Do not ever stop doing the work of the ministry. Pag hindi pa kayo nagsashine, there must be something wrong with you. Hugasan nyo ang buhay ninyo sa Word of God. Minsan, I noticed, nung ginamit itong, dalawa kasing video natin siguro yung maliit, nagtaka ako, why is it the left side and the right side sa dulo ng mga sides blurred? Sabi ko, this must be something with the lens. Kailangan siguro linisin yan. At gusto ko rin, magdagdag tayo ng camera. I want also to
na mapakita din kayo. Praise the Lord. Gusto kong makita yung mukha ninyo, i-focus. I-focus kayo para maging lahat talagang aware na magsikap kayong lahat. So, God's will, gagawin natin yan para yung liwanag na nandyan sa inyo, lalo pang makita sa buong mundo. Hindi lang ako lagi nakikita. Praise the Lord. Kayo rin, ma-identify kayo. Para makita kayo sa tagalabas, uy, ikaw yung taga-holy place, mag-share ka nga sa amin ng, praise the Lord. Kaya magsikap po ang bawat isa so that this true light will shine and not the fake one, not the false light. Di ba si Lucifer ngayon na in-introduce na ngayon ng mga bright people, siya daw yung light bringer. Di false yun. Kaya si Kristo ang ating pagtibayin, sundin, at may pakita sa buong mundo sa sanglibutang ito. In Him there is no iniquity, in Him there is no sin. The same with you, the same with me. We have the same Spirit, we have the same Father which is in heaven. Kaya sabi ni Jesus that they might be one as we are one. Kaya isa lang ang makikita na glory, the glory of the Father, the glory of our Lord Jesus Christ, the same makikita sa atin because Jesus Christ is the Father also. Praise the Lord! Isa lang yan siya. Jesus said, I and my Father are one. Kaya may purpose lang yan. Minsan sabihin, sabi ni Jesus, Father, Father, why hast thou forsaken me? Lahat na ginawa ni Jesus Christ dito for a model. He did it for our sake. Praise the Lord, that we might do the same kung pupunta na siya doon sa kaharian niya. Kaya tayong lahat, i-pray natin ang crusade sa Alab. Maging successful po ito. Then everything will be done successfully. Praise the Lord. At kung merong gusto sa inyo magbili doon ng lupa, mura lang. Maganda ang area. Praise the Lord. Gusto niyo Tingnan mo si Digong. Anong ginawa ni Digong? Bumili ng lupa dyan. Bakit? Ano yung mga pagsisikap niya dito sa bansa natin? Gusto niyang mag-unwind. Magpunta yan doon. Mag-rest. Siya lang isa. Kaya ganun din tayo. Marami tayong mga nag-labor tayo. Meron ding panahon na bigyan tayo ni Jesus Christ ng moment of tranquility para ma-unwind din tayo physically and also spiritually. Kaya doon ang location maganda. Kasi mag-open si Sister Fe doon ng 1 hektarya. Praise the Lord. At in a very reasonable price. Alam mo anong purpose ni Sister Fe? To build the church in that place. Hindi basta-basta na sacrifice yan. Pastor Chit, magbenta ako ng 1 hectare and the proceeds of that to build the church. Praise the Lord! Because God bless them with huge area. Kaya sabi ko, sometimes I was so touched nung inopen sa akin ni Sister Pek kanina. Sabi niya sa akin, matanda na ako. I want to serve God until the last strength na ibinigay ng Diyos sa akin. Sabi ko, si Brad Nonoy, doon na siya doon na siya. Magpirme. Mag-establish kami doon ng business para masuportahan ang work of the ministry. Kaya i-pray natin ito. Lahat ng function of the body of Christ must function well. So let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Praise the Lord! Magsitayo po ang lahat.